Saya ko nga for this ministry, guys. Nanalo kami sa loto, but at the same time, napakalungkot ko. Bakit? No, nga yung kalibutan catch nung nakita ko tong video na to na wala palang sound. Yun, kung content creator ka, todo ka vlog, tapos wala palang sound at the end. Nang ina-explain, sinasabi mo sa vlog mo, but oh my goodness, nahugno talaga yung aking kalibutan nung nakita ko yung vlog na to. But ito na ngayon ang nangyari. Guys, nanalo kami ng 1 million pesos. Wow, sana all. Bitaw, hindi siya 1 million peso, but nanalo talaga kami, guys. Thank you so much, Lord. Kasi yun nga kami ni Tata na yung napanalunan namin ay ilalagay namin sa saving ni Lily. Alala nyo sa aming last video ay bumili kami ng piggy bank para kay Indayon. Ito na nga yung shop kung saan bumili kami ng lotto ticket. Ang saya-saya yarn. Kaya lang wala talagang boses, guys. Sayang na sayang. O ayan na, nandito na tayo. Euro jackpot yarn. Okay talaga kay Tata na kailangan niya akong i-record dahil minsan lang tayo manalo. Kaya ang palampasin yung moment na to kasi after this one, hindi natin alam kung kailan tayo mananalo ulit. So, nandito na nga kami sa tindahan kung saan pwede naming i-claim yung aming napanalunan. Bigay ko na nga kay Pane yung mga napanalunan namin at siya na yung bahalang mag-check kung ano yung magkano lahat. Guys, hindi lang isa o dalawa. Marami kaming napanalunan, guys. We're so lucky. Bigyan ni ate sa amin na sobrang excited daw namin. Hindi pa namin nakuruskus yung bar na kailangan niyang iscan. Tingnan nyo naman yan. Ang dami ko pang i-scan, guys. I mean, ikukuskus. Kapira ka talaga sa kuskus. Maraming ikukuskus, guys. Ang importante, meron kang maaani. Hindi ito siya magandang, guys, bagay. Hindi ito para sa lahat. Kung meron lang kayong extra. Pero pag wala kayong extra, huwag kayong bumili ng ganito, ha? Hindi sa lahat ng bagay, ikaw ay mananalo. Of that time, thank you na lang yung ibibigay nila. Saan ba namin to nakuha yung mga loto na to? Guys, ito ay last Christmas pagbigay to sa akin ni Tata, yung kanyang gift ba sa lahat ng family namin. Yung nagbibigay sa amin ito ay yung papa ni Mikal. Ngayon, si Mikal na mismo yung nagbibigay. Yung papa niya hindi na nagbibigay. Yan ang nakapila kasi nga, ang dami ko pang kinukuskus. But anyway, si ate ay marami din naman siyang ini-scan. So, hindi kami yung disturbo sa kanila. Kung nga ikukunin na lang namin, sabi ni Mikal, okay lang yan kasi marami din naman ginagawa si ate daw. Kami nang nakapila, tapos ako kuskus pa rin ako ng kuskus. Pero si ate hindi pa siya tapos mag-scan. Ang dami kasi, guys. Pagkatapos ng isang taon ay nakuha ko na rin yung aking napanalunan. Guys, 235 zloty. Hindi siya milyon, no? Pero malaking bagay na to. 2,000 na to sa Pilipinas. Yes, may palaman na kami sa piggy bank ni Lily doon sa aming bahay, no? Kailangan natin tong ilagay mamaya pagdating. Kung nga kay Tata na kung gusto niya bang bumili ng bread kasi meron kaming 10 zloty na kanang extra. Gusto ko lang kasi lagay doon sa piggy bank ni Lily is yung mga lang, guys, mga papilon. Ako kasi yung piggy bank ni Mihaw para kay Alex, para sa ticket niya puhon sa Pilipinas ay sobrang bigat, as in napakabigat kasi yung nilalagay niya is mga coins ba, every time na may coins siya doon niya nilalagay. Tingnan namin sa bahay, sabi ko kay Tate bilisan niyang umakyat para malagay na namin to. Sayang talaga at wala tong audio yung aming na-record na video. Sabi ang saya-saya mo sa video pero wala at the end, wala palang audio. My goodness, nakakainis talaga yung mga ganitong bagay ba. Kaya ayaw kong mag-microphone. Kaya kasi binilhan ako ni Tata yung headset ay earbag, guys ba, tapos kanang gin-connect niya. Tapos yung earbag that time ay meron siyang in-install na application. Yun na yung nangyari na na siya, hindi na siya nagana yung audio sa aking phone. Hindi ko naman ginagamit yung earbag that time pero nawala yung audio ng aking video na to. Nga yung pink na piggy bank ni Indayon. So kailangan ko pa siyang lagyan ng pangalan niya bago natin ilagay yung cash. Ito yung para kay Alex, guys, para sa kanyang ticket pohon. Namin niyang nilalaglagan yung ni Alex, yung kanyang piggy bank. Hindi siya piggy bank, alkansya. Sabi nga ni Tatay, mamaya na daw ilagay, lagyan pa daw ng pangalan ni Indayon niya. O, diba? Sana all na lang, Jod. Kailangan lagyan ng pangalan. O nga, bakit lang kay Lily? Si Matt pala. Saan yung kay Matt? Kasi si Alex meron na, si Matt wala. Si Lily lang meron. Dapat kay Lily and Matt. Sabi nga niya, guys, kay Lily lang dapat. O, diba? Sana all na lang, Jod ni Tata. Lily girl. Tingnan namin dito sa Poland, Puhon, ay bibili rin ako ng piggy bank na to. Maghanap ako para naman fair para kay Matt, diba? So, every time na meron akong coins na or kaya meron akong extra money, ibibigay ko dito sa mga piggy bank na ito. Kita ko nga si Tata, every time na meron din siyang customer, guys, at nagbabayad sa kanya, nilalagay na niya sa piggy bank niya. Ito nga yung time na nahugno yung aking kalibutan dahil sa airbag na to ay walang sound yung aking video vlog. Ginawa ni Mikal this time, ay chinek niya na talaga kung ano yung rason, bakit nawala yung audio. Kaya doon namin nalaman dahil sa airbags na ito. Dahil din kasi meron
mayroong microphone or kaya earbag, but minsan na pag hindi ka talaga sanay gumamit ay nawawala talaga yung audio. Anyway, lesson learned in life, kailangan mong i-check every time na nagre-record ka. Yun na lang yung dapat gawin. So guys, for today's miniserye ay mamimili na tayo ng pasalubong para dalhin natin sa Pinas Puhon. Alala nyo ay last June ay kagagaling lang namin sa Pinas, and then of course iba na namang pasalubong yung ibibigay natin ngayon. O-observe ko kasi pag mga tsokolate or kahit na ano-ano na makakain ay wala lang, after that kay mabusog tapos ikalibang ra. So iba na naman yung ating bibilhin para sa kanila. Hindi naman magmamatter na kailangan talaga mamahalin yung pasalubong para sa iyong pamilya, no? Ang importante ay galing sa iyong puso. Depende talaga yan sa tao kung paano nila tanggapin yung mga pasalubong or kaya gaya sa amin. Hindi ko maintindihan. Guys, hindi ko maintindihan. Lahat ng aming pagdiriwang sa Pilipinas ay wala kami kahit ni isang pasalubong natanggap. Di pa nga yung mga ordinaryong tao ay nakakatanggap ng pitsil. Like yung pagkasal namin guys, never talaga kami nakatanggap ng regalo like pitsil baka ha or kaya baso. Wala talaga. Pero nasa isip nila no na mayaman na to kasi nakapag-asawa ng afam, hindi na niya kailangan ng mga ganito, ganyan. Sa totoo lang, kahit simple lang naman po yung ibibigay. Masarap kaya sa pakiramdam no yung galing sa ibang tao. Payo na nga, wala ipog sanay. Kung dili mo hatag, dili. Isipan kong pasalubong ngayong taon na dadalhin namin guys is yung mga seed. Yung sa English, yung seed, buto pala guys, buto ng mga sibula, onion, at saka meron ako dyang watermelon, tapos cucumber, kalabasa, kahit na ano-ano pa. Maganda kasi to kasi kahit ilang buwan na ay meron pa rin silang naaani yung pamilya ko. Of course, hindi lang mga gulay yung pinamili ko, no? Binilhan ko rin sila guys ng mga bulaklak para naman yung garden ay magandang tingnan, hindi lang gulay lahat. Of course, meron ding mga makukulay na bulaklakin. Tingnan namin dito sa bahay galing sa grocery shop. Mabuti na lang talaga at kinuha ni Pani yung cleaner namin dito sa bahay kasi nga iniwan lang siya namin dito mag-isa. Yung aking in-order online siya para kay tata. Ay, magdadatingan na yung aking mga in-order kasi kung hindi na talaga sila aabot kasi malapit na talaga yung aming flight. Kaya ni tata, hindi niya daw to dadalhin sa Pilipinas kasi sobrang mahal yung presyo na binili ko. Ang rason bakit binili ko yan ay para masuot niya papuntang Pilipinas Puhon. Pero ayaw niya guys, gusto niya lang yung mga old t-shirt niya. Let me check. It's nice quality. If you touch. Okay, this I can get. Yeah? But it's now, it's touch me. It's touch me? Yeah, it's touch me. What? But it's okay. You don't see my muscle. Yeah, and your big tummy. Because it's so. And your big tummy. It's okay? It's okay, thank you, baby. You're welcome. You want tea? Let me try this. You're going to guys, for today's miniserye ay magsisimula na akong mag-impake ng aming mga gamit dahil 2 araw na lang ay pupunta na kami sa Pinas. Of course, kahit papunta na kami sa Pilipinas Puhon ay mag-aaral pa rin ito si Matiti. Today is last day niya sa kanyang pagpasok. Linggo kasi yung aming flight Puhon kaya may 2 araw pa ako na maghinay-hinay, ma-stress, charis. Alam niyo naman kung paano mag-impake, no? Long maleta nga pala yung aming pwedeng dalhin. All in all, kaya meron kaming 25 times 3. Magkano yun sa kilogram? Boys, ang bobo ka talaga sa mathematics kaya kayo na lang yung mag-compute. Anyways, yun nga yung aming madadala sa papuntang Pilipinas guys, 75 kilograms. Nakasad nga guys kasi nga malapit na yung aming flight at si Matiti ay bumalik na naman yung kanyang sakit. Mayroon na naman siyang ubo at saka sipon. Nga ni Mime, dahil si Mime ay nagtatrabaho sa kindergarten dito sa Poland. School na tinaturuan niya ay ganyan din daw yung mga bata. Pabalik-balik daw yung sipon at saka ubo. Alam nyo naman dito sa amin sa Poland, yung aming weather ay weather lang. Charis. Anggit ko nga sa inyo last time na si tata ay bago makapunta ng Pilipinas ay kailangan niyang magpa-therapy. Today din pala yung kanyang therapy session. Katapos niyang ilagay si Matt sa school ay papunta na siya sa kanyang therapy session. Kaya nandito na ako ay nakikipag-away sa aking mga hugasan. Tulog nga pala si Lily as of the moment kaya nakapag-time ako dito sa aking hugasin. Don't worry, kahit nasa taas si Lily ay natitingnan ko naman siya sa aming CCTV. Yun na, ako din yung inahan na anong tawag noon? Ratulun ba? Kaya kailangan ko talaga siyang tingnan every minute kung ano yung kanyang mga galawan. After half hour nga ay nakabalik na si tata galing sa kanyang therapy at sabi nga daw ng kanyang doktor
doctor. Namin malaman na okay na yung kanyang elbow ay maghintay pa kami ng after 2 days. Yung operasyon na ginawa sa kanya guys ay in-ultrasound yung kanyang elbow tapos tinusukan ng dago. I mean, in-injectan siya ng something but I don't know what is that. Ngayon din ako magsisimulang mag-empake. Kakain muna ako para marami akong lakas at loob na harapin yung aking mga stress. Charis. Guys, 2 days guys. Malapit na kaming lumipat. Sana all na lang George. Sana all makatulog ako sa plane, no? Ko, bakit pa ako na-expect na makatulog ako? Meron naman akong 2 Junakis na kailangang bantayan. Oo pa rin naman ako na makatulog silang 2 at ako ay matiurok din. Charis. Mga kay tata na kailangan niyang magpahinga dahil sa kaka-opera pa lang niya. Guys, sa totoo lang, nag-aalala ako na meron kaming 3 bagahe tapos masakit yung kanyang elbow. Ako rin namang ma-stress, no? Charis. I mean, ayokong makita siya na nasasaktan siya ba dahil bigat kayo ng bagahe na to. 25 times 3, 75 kilo yarn. Umakit na nga ako sa taas para mag-prepare ng aming mga bagahe. Na nga, nakita ko si Inzay yon na nagkamang-kamang na siya. Guys, umiiyak na talaga siya. As in literal. Pero cute pa rin naman kahit umiyak. Sa totoo lang, bakit siya umiyak? Kasi kailangan niya na meron siyang clown every minute. Gusto niya si mama kasi mukhang clown si mama niya. Hindi ko rin pala sa inyo nabanggit na today is the day na papunta din dito sa amin si Marie. Kanya sa akin na tutulungan niya daw ako mag-empake. Siya daw magbabantay kay Lily at ako na bahala sa kung anong gusto kong gawin ngayon. And ito na nga siya guys. Alam niyo ba kung anong nagawa namin sa kanyang pagbisita dito? Nga niya guys, kailangan niya nang magbisita araw-araw kasi nga ako ay aalis na at wala na siyang pupuntahan dito next month. Of course, alam niyo na kung anong nangyari. Whole day kami ng Marites. Walang ganapang nangyari na mag-empake si Jerlyn.